Naranasan niyo na bang traidorin ng mga taong malalapit sa buhay ninyo? Kung itatanong niyo po sa akin kung gaano kasakit, kulang pa yata kung sasabihin kong nakakamatay po sa sobrang sakit. Nakakadurog ng pagkatao. Mapapatanong ka na lang ng paulit-ulit sa sarili mo kung ano nga bang nagawa mong mali sa kanila para ikaw ay lokohin. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Kumusta po, Miss Anne? Ako po si Hazel. At meron pong isang pangyayari na tila naging bangungot sa akin. Bakasyon noon sa eskwela, kaya nagkayayaan kaming magkakaibigan na mag-road trip. Sobrang excited kami ng araw na yon. Ang hindi ko alam, yun na pala ang umpisa ng katapusan ng aming pagkakaibigan. Finally! May 1 week break na tayo from stress. Uy guys, guess what? Pinahiram na sa akin ni Dad yung coach niya after ko siyang kulitin. Yes! Hindi niya talaga ako kayang tanggihan. Naks naman, Hazel. Ang lakas mo talaga sa airpot mo. Sana all rich kid. Hoy, sa Sabado hindi na dapat maging drawing to. Wala magbaback out. May sasakyan na tayo. May sasakyan nga tayo. Wala naman tayong mga lisensya. Hindi problema yan, babe. Wala namang gahanong checkpoint dito sa Samar kaya safe tayo. Madaling lusutan yan, ako nang bahala. Ako naman ang magdadrive eh. Ang galing mo talaga kahit kailan, Banjo. Kaya na in love sa itong beshi ko eh. Ay, by the way, Kara, natanong mo na ba si Kenneth kung sasama siya? Chinachat ko siya, ayaw naman mag-reply. Pa-famous talagang isa na yun. Hindi pa nga eh. Pero di ba ang sabi niya baka hindi na siya makasama sa atin kasi may family reunion sila? OMG! Nakalimutan ko. Oo nga pala. Kaya nga, mas makakabuti ata kung wag na lang natin Huwag mo na lang talaga ituloy yung sasabihin mo, Kara. Kasi sabi ko lang, diba? Hindi na dapat drawing to. Itutuloy natin tong road trip kahit tayong 3 lang, okay? Matapos magsalita ni Hazel ay hindi na lamang ako umimik pa. Sa oras kasi na magsabi siya, kailangan yon ang mangyari. Sa aming magbabarkada, siya ang maituturing na leader. Lahat kasi kami ay sumusunod sa kanya. Siya ang may pera at siya ang may malakas na confidence. Kapag sinusubukan ko namang kumontra, desisyon niya pa rin ang nasusunod sa huli. Pagkatapos nga naming magkita-kita sa school ay kinausap naman ako ni Banjo habang pauwi na kami. Uy, ano tong ayaw mo na namang sumama? Ano, porque hindi kasama si Kenneth, hindi ka na din sasama? Sino ba talaga sa amin ang boyfriend mo, ha? Banjo, hindi to tungkol kay Kenneth. Naisip ko lang na hindi ito ang tamang panahon para mag-celebrate tayo. Kakatapos pa lang ng thesis defense natin, hindi pa nga tayo graduate. Isa pa, kailangan pa nating paghandaan ng licensure exam. Mas maganda sana kung saka na lang natin to gawin kapag nakapag-board na tayong lahat. Ang boring mo naman. Nung niyayaya kita makiparty kay na Hazel dahil naitawid natin ang thesis natin, ayaw mo. Ngayon naman meron na tayong 1 linggong bakasyon para huminga, ayaw mo rin. Alam mo, Kara, wala akong balak mamatay para sa pag-aaral, ha? Patay agad, Banjo! Akala ko ba pangarap mong makapagtapos ng pag-aaral? Yung pag-aaral na yan, baka yan din ang tumapos sa akin. Tsaka pangarap yan ng mga magulang ko. Para ano? Para may maipagyabang sila sa mga kamag-anak naming matapobre. Eh ano bang mali ron? Ayaw mo bang may pagmamalaki ang mga magulang mo? Hindi ko kailangan ng sermon mo, Kara. Kung may pagpapahalaga ka sa relasyong to, sasama ka sa amin. Mas pipiliin mo kung makasama kaysa dyan sa mga libro mo. At lalong-lalo na kay Kenneth. Mukhang wala na nga akong magagawa. Kailangan kong sumama sa road trip. Ang totoo, hindi lang naman tungkol sa pag-aaral ang dahilan kung bakit ayoko sanang sumama. May pamahiin kasi si Mama na sinabi sa akin, iwasan daw bumiyahe ng taong ikakasal o gagraduate dahil takaw aksidente daw yon. Pero kahit naman sabihin ko yun sa kanila, alam kong hindi nila ako pakikinggan.
Hanggang sa dumating na nga ang araw ng aming pag-alis. Yee! I'm really excited for this trip. Ay, sa wakas, malilibot na rin natin ang iba't ibang beautiful beaches all over Samar. Ako rin, sobrang excited. Makakapag-drive na rin ako ng mamahaling auto. Sawang-sawa na kasi ako sa mga kinukumpuni namin ni Chong sa talyer eh. But look at this, panalo! Woo! Ikaw talaga, Banjo. Yang mga kinukumpuni niyong sasakyan ni Tito, yun yung nagpapaaral sa'yo, no? Ito talagang babe ko. Napakaseryoso lagi sa buhay. Minsan lang ma-excite eh. Siya nga naman, Kara. Palibasa, puro ka na lang aral eh. Kaya hindi mo na gano'n nai-enjoy ang ganitong moment. Bawas-bawasan mo yung pagiging KJ mo ah. Oo na, huwag niyo na akong pagtulungan. Yan. Alam niyo guys, dream ko talaga to eh. Bago man lang tayo gumraduate ng college, gusto kong maranasan na libutin yung buong Pilipinas, okay? Wow ah, buong Pilipinas talaga Hazel. Eh dito pa lang sa Samar, pahirapan ang mangyari. At kailangan mo pang magsinungaling sa daddy mo. Ang buong akala niya, mag-aaral ka lang mag-drive sa loob ng village nyo. Yun pala, lilibutin mo ang buong Samar. Ano, Hazel? Nagsinungaling ka sa daddy mo? Oo, what's new? Lagi naman siyang busy eh. So kahit hindi naman ako magsinungaling, hindi naman niya malalaman na ilalabas kong kotse niya. Total, hindi naman niya to ginagamit eh. O teka, ano pa bang iniintay natin? Bakit hindi pa tayo umalis? Sandali lang, Hazel. Nagsabi kasi si Kenneth sa akin na hahabol daw siya sa atin. Paantay lang daw. Ano? Akala ko ba hindi siya sasama? At kailan naman kayo nag-usap? Kanina, paglabas ko ng bahay, ayaw nga daw niyang umatan sa family reunion nila. Kung sa bagay, ang boring nga naman ng family reunion. Pero sana, hindi siya pa bago-bago ng isip. Nakakaantala tuloy. Hayaan niyo na. Kilala niyo naman yun. Oh, siya na yata yan. Guys, sorry nalate ako. Sinundo ko pa kasi sa airport si tita. Ano pa nga ba? Lagi ka namang late pre. Tara na nga. Alam kong mainit na ang ulo ni Banjo nung paalis na kami. Kaya pasimple ko siyang tinapik sa kanyang balikat. Siya ang umuko pa sa driver's seat, habang ako naman sa passenger seat sa tabi niya. Sina Hazel at Kenneth naman ay nasa likurang bahagi ng upuan. Mahaba ang aming magiging biyahe at tila mas pinahaba pa yon dahil sa biglaang pananahimik. Hazel, gusto mo ng chichirya? No thanks. Ay, I'm on a diet. Ikaw, Kenneth, gusto mo? Sige, ano bang chichirya mo dyan? Gusto ko yung maanghang. Oh, ito, sakto. Ito lang ang spicy flavor dito eh. Ako ba hindi nyo papakainin? Kanina pa ako nagmamaneho rito. Kayo relax na relax lang. Ito naman sa'yo, Banjo. Ano bang gusto mo rito? Susubuan na lang kita. Ge, wag na. Puro pala chichirya yan. Ito lang kasi yung nabili ko sa kakamadali nyo. Pare, gusto mo salitan tayo? Ako magmamaneho sa next stopover natin. Wag na pre. Ito na nga lang ang bag ko eh. Sinagot mo na nga ang gasolina. Ano ka ba pare, ayos lang yun. Nakakainip din ng walang ginagawa no? Tsaka para na rin makapagpahinga ka. Oo nga naman, Banjo. Masyadong mahaba tong biyahe natin. Oo, okay sige. Bahala kayo. Naging matiwasay naman ang biyahe namin. Nagsalitan nga sina Banjo at Kenneth sa pagdadrive. Nang makaramdam kami ng gutom dahil sa halos 6 na oras na biyahe, ay nakiusap ako sa kanila na baka kako pwedeng humanap na muna kami ng makakainan. Sa paghahanap nga namin ay may nadaanan kaming bukas na kainan sa isang bayan. Isa itong simpleng karenderya na yari sa pawid at mga kawayan ang istruktura ng bahay. Guys, don't tell me dito tayo kakain. May 2 hours pa tayong biyahe patungong Borongan. Kung nasaan yung mga fast food. Nagugutom na ako eh. Kayo ba? Hindi? Kara, hindi porke laki ka sa hirap, kakain ka na lang kung saan-saan. I mean, don't get me wrong hindi tayo nakakasigurado sa kalinisan ng mga yan. Hindi rin naman tayo nakakasiguro sa kalinisan ng mga fast food resto, Hazel. Kung pumayag ka sana na magbaon tayo ng pagkain at kung hindi mo sana kami minamadali, di sana may kinakain tayo ngayon. Ako pa talagang sinisisi mo ngayon, Kara, ha? Pwede ba tama na? Para kayong mga ewan, putak kayo ng putak. Yung kakain, kumain.
Yung ayaw, wag. Tapos. No! Yung gustong kumain at may iiwan dito. Ako hahanap ako ng fast food. Dadaling ko yung sasakyan. Ano, Banjo at Kenneth? Sasamahan niyo ba si Kara na kumain sa nakakadiring karinderya na yan? Hazel, maging maalalahanin ka naman oh. Nagugutom na ata talaga si Kara. Hintayin na muna natin siyang maka-take out. Kakain ka sa loob ng sasakyan, Kara. The smell hahalo sa aircon. I mean, baka kasi kung ano pa mangyari sa'yo kapag kumain ka ng food nila, ikaw lang naman ang inaalala ko, no? Okay lang ako, Kenneth. Tama naman si Hazel. Titiisin ko na lang ang gutom ko. Kaya ko pa naman. That's it. Oh, tara na. Alis na tayo. I'm sure marami pa tayo mahahanap na resto. Kagaya nga ng sinabi ni Hazel, makalipas ang 2 oras ay nakakain na rin kami sa isang fast food restaurant. Matapos yon ay gumayak na rin kami patungo sa aming destinasyon. Mahigit kumulang 2 oras pa ulit ang binyahe namin pabalik sa ruta kung saan kami nag-stopover kanina. Pagkatapos ay dumaan kami sa isang masukal na lagusan. Papasok yon sa isang tagong dagat na may napakagandang rock formation. Hindi pa ito gaanong commercialized pero base sa nakita namin sa Instagram ay dinadayo na rin ito ng mga dayuhan mula sa ibang bansa. My God! Napaka-rough road naman pala rito. Ano, malayo pa ba tayo? Halos buong araw na tayo nagbabiyahe. I wanna rest. Jeez, sobrang haggard ko na. Oo nga, Banjo. Malayo pa ba tayo? Kanina pa kasi natin parang iniikot tong gubat. Sure ba kayong tama pa itong dinadaanan natin? Itong linya lang naman ang ginawa nilang kalsada ang sinusunod ko. Huwag nga kayong maingay. Puro kayo reklamo, ginusto nyo naman to. Dude, baka pwedeng magtanong tayo sa mga taga rito kung nasaan ang kanhugas. Sige na, baka maligaw tayo eh. Pero kanina pa ako walang nakikitang tao rito. Pakiramdam ko talaga naliligaw na tayo. Eh anong tawag nyo ron? Ale! Makikisuyo lang. San ho ba rito yung barangay Kanhugas? Ale! Saglit lang! Nakakainis. Bingi yata yun eh. Sagasaan kita dyan eh. Banjo, pwede bang relax ka lang? Babain na lang kaya natin. Ihinto mo, ako na ang kakausap. Mabuti pa nga. Kara, bilisan mo lang ha. Bakit sumika ka pa dyan? Magagabi na. Oo na, Hazel, sige. Ale, pwede po bang magtanong? Mga turista ho kami at hinahanap namin ng barangay Kanhugas. Nasaan po ba banda rito yung beach resort? Mukha yatang naligaw kayo. Sabi ko na nga, be. Ay, Ale, saan po ba rito yung daan palabas? Patungo ako sa barangay Kanhugas. Wow, talaga ho? Kung gusto niyo po, sumabay na po kayo sa amin para hindi na rin po kayo mapagod sa paglalakad. Maaari ba? Opo. Sandali lang ho Guys, naligaw nga tayo. Pero itong si Manang papunta raw siya sa barangay Kanhugas. Isabay na kaya natin. Seriously, Kara? Magpapasakay ka rito ng stranger? Hey, chill lang Hazel. I think tama naman si Kara. Mas mapapadali ang pagpunta natin doon kung isasabay na lang natin si Manang. No, maglakad siya at susundan natin. Hazel, pwede ba kahit ngayon lang? Magkaroon ka naman ng onting konsiderasyon. Naliligaw na nga tayo, nag-iinarte ka pa rin. How dare you na sabihin nag-iinarte lang ako? Pwede ba tama na? Kaasar, nakakarindi na yung ingay nyo. Pagsabihan mo yung GF mo, Banjo pala desisyon. Kala mo naman sa kanya tong sasakyan. Dahil sa sinabing yon ni Hazel, ay hindi na lamang ako nagpumilit pa. Sa huli, nagpa siya kung hindi na bumalik sa loob ng sasakyan nito. Hindi lang dahil sa naging sagutan namin, kundi dahil mas minabuti kong samahan na lang ang Ale sa paglalakad nito. Pasensya na po kayo, Aling. Ang pangalan ko pala ay Lloyda. Pwede mo akong tawaging Lloyda. Aling Lloyda ho. Ako naman po si Kara. Pasensya na po kayo at hindi ko po kayo naisabay sa sasakyan Medyo hindi po kasi maganda ang pakiramdam ng isa naming kaibigan. Kaya sasamahan ko na lang po kayo sa paglalakad. Narinig ko nga. Narinig niyo po pala. Malayo pa po ba tayo? Hindi na sana gaano kung doon tayo dadaan. Ang kaso, hindi po yata kakasya dyan yung sasakyan. Nakasunod po sila sa atin. Alam ko, kaya't maglalakad pa tayo ng mahaba-haba. Pasensya na po ulit, Aling Lloyda ha.
Magkwentuhan na lang po tayo para hindi po natin gaanong maramdaman ng oras. Matapos nga ang ilang minuto naming lakaran ay narating na rin namin ng isang maliit na baryo. Sabi ni Aling Loida ay ito na raw ang barangay Kanhugas. Dito daw dumadaan ang mga turista bago makarating sa dagat. Napansin ko nga na puro mga kainan at tindahan ang nakapalibot sa lugar. Alright, here we are. Punta na tayo sa beach. Hindi ba muna tayo magpapahinga? Alas 5 na oh. Pinaglakad pa natin si Kara. Siguro dapat lang na wag muna tayong dumiretso ron. Ako dapat magsabi niyan eh. Babe, ayos ka lang? Ayos lang ako, Banjo. Nakatulong na rin sa akin ang paglalakad kasi nakapag-stretching ako. Pero tama naman si Kenneth, magpahinga na muna tayo. Okay, fine. E di magpahinga. Maghanap na kayo ng hotel, now na. Hazel, sa tingin mo ba may hotel sa ganitong lugar? Oh, anong gagawin natin? Alam nga namang matulog tayo sa sasakyan. Ay, sandali lang. Mari ba akong makasabat, mga ineng? Bakit po, Aling Loida? May hotel po ba talaga rito? Parang ganon na rin. Ang mga bahay kasi rito, binubuksan namin para tuluyan ng mga katulad niyong turista. Oh, ay, yun naman pala eh. Buti na lang po talaga nakilala namin kayo. Wait! Pwede ba, Kara? Don't get so excited. Ano ibig niyang sabihing bahay? As in, bahay na katulad ng mga yan? Pawid at plywoods lang? Hell no! Ay, Diyos ko, Hazel. Ano bang ine-expect mo nung mag-iya ka ng road trip? 5-star hotel at restaurant sa kalagitnaan ng gubat? Tas dagat at bundok pa? No, hindi naman sa ganun, no? Ang akin lang naman, yung bahay na safe tayo at hindi mapapasukan ng ahas. Ang ibig niya marahil sabihin ay konkretong bahay, may simento at maayos na bubong. Finally, Manang, nagkakaintindihan din tayo. Buti ka pa, hindi slow. Eh kung gayon, doon na lamang kayo sa akin tinitiran. Manang, are you sure your house is good? Makikita ninyo. Nagpasalamat akong hindi na nakipagtalo pa si Hazel. Siguro ay ramdam na rin nito ang pagod. Ayaw lang nito aminin dahil pinangungunahan ito ng kaartehan. Nang marating na nga namin ang sinasabing tahanan ni Aling Loida, ay hindi na nga nakapagreklamo pa si Hazel. Ang ganda po pala ng bahay niyo, Aling Loida. Oo nga oh, Aling Loida. Maganda tong bahay nyo ah. Salamat, pero hindi akin ito. Ako lamang ang inatasan na magbantay. Matagal nang nanirahan sa abroad ang tunay na may-ari nitong bahay. O siya, halina kayo at nang makapagpahinga na. Hey Kenneth, pwede bang ikaw na lang magbuhat ng luggage ko? Medyo nahihilo ako. Oh, shucks. Sige Hazel, ako na bahala rito. Akin na yung maleta ko, Banjo. Hindi naman gaanong mabigat to. Ge, gusto mo yan eh. Una na ako. Gusto ko nang matulog. Kapagod. Hali kayo sa loob. Pwede nyo nang ukupahin ang mga nakikita ninyong kwarto. Lahat naman yan ay bakante, kaya pumili na lamang kayo. Sige ho. Marami pong salamat, Aling Loida. Sige, magpahinga na kayo. Ipaghahanda ko na lang kayo ng makakain. Ay nako, Aling Loida. Hindi niyo na po kailangan gawin yan. Pwede naman tayong bumili sa mga kainan sa labas, diba, Hazel? Nag-take out tayo sa fast food. Yun na lang kainin natin. Ay, oo nga no. Yun na lang. Pare-pareho na nga kaming namili ng uukupahing kwarto. May pagka-old-fashioned na ang estilo ng buong bahay. Yari pa yun sa kahoy, kaya pakiramdam ko tuloy ay nasa panahon ako ng mga Kastila. At nung binuksan ko na ang aking kwarto, hindi nga ako nagkamali sa itsura nun. Nakakamangha sa sobrang makaluma. Sinubukan kong magpahinga sa kamang naroon pero ewan ko ba, hindi pa ako nakakailang minuto sa pagkakahiga ay hindi na ako mapakali. Bumangon na ako at lumabas ng kwarto. Hoy Kara, namamahay ka siguro no? Ako rin eh, hindi ko makuhang magpahinga. Gusto ko lumanghap ng sariwang hangin sa labas. Ano, sama ka? Sila Banjo ba tulog na? Eh ano pa nga ba, mamaya pa ang gising ng mga yon. Sila tong excited pumunta ng beach kanina eh, pero mas nauna pa sa atin matulog. Eh ikaw, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Puro na nga ako pahinga sa kotse eh. Sabi ko nga kanina kay Banjo, salitan kami sa pagdadrive. Pero isang beses lang niyang pinatingin sa akin ng manibela.
Pagpasensyahan mo na yun ha. Medyo ma-pride kasi yun. Di nga. Ano? Wala. Sabi ko, lalabas muna ako para magpahangin at makita ang view. Ano, gusto mo bang sumama? Hindi na, Kenneth. Gusto ko munang ikutin tong bahay. Tsaka kung may ginagawa si Aling Loida, baka makatulong ako. Yun ba talaga ang dahilan? O ayaw mo lang na magising si Banjo na wala ka at malaman niyang magkasama tayo? Kenneth! Biro lang. Sige na, matulog ka na. Sleep well. Hindi ko na lamang pinansin pa ang hirit na yun ni Kenneth. Bukod sa pagiging magkapit-bahay namin, childhood best friend ko rin siya. Kaya nga hindi nalingid sa akin na noon pa man ay hindi na siya pabor kay Banjo bilang first boyfriend ko. Naunang nagkakilala sina Banjo at Kenneth dahil pareho sila ng varsity team na sinalihan. Umalis lang si Kenneth sa varsity upang mag-focus sa pag-aaral. Habang si Banjo naman ay nagpatuloy bilang varsity player para sa scholarship nito. Nang makaalis na nga si Kenneth ay inumpisahan ko ng ilibot ang paningin ko sa bahay. Hanggang sa makarating na nga ako sa may bandang likod nun. Tinatawag ko si Aling Loida nang bigla na lamang akong mapatili dahil sa aking nakita. Anak ng... Ano ba yan, Kara? Natutulog yung tao. Ba't ka ba sumisigaw dyan? Banjo! Ano? Hey, what's that noise? Halika kayo rito sa baba! Ano ba kasi yan, Kara? Ang ingay-ingay mo. Tingnan nyo! Dali! Anak ng... Ano ba yan? Adiri, bakit may ulo ng aso rito? Hindi ko alam. Basta pagpunta ko rito, nakita ko na lang yan. Anong ginagawa niyo rito, mga bata? Aling Loida. Ayan ba? Nilalangaw na pala siya. Pasensya na kayo, hindi ko pa naililibing si Bogart. Bogart? Nasagasaan kagabi si Bogart, ang aso ko. Hindi ko napansin na sumunod pala siya sa akin nang pumunta ako sa bayan. Nahagip siya ng bus. Nagkandalasog-lasog ang ibang bahagi ng katawan niya. Pero sinikap ko pa rin na dalhin siya rito para dito ko na lang siya mailibing. Sucks! That is so gross! But hey, aso lang pala. Kung makasigaw ka naman, Kara, as if you're in hell. Storbo. Sorry, Hazel. Kahit naman ikaw, nagulat din sa nakita eh. Whatever, nawala tuloy yung antok ko. Nagugutom na ako, hindi pa ba tayo kakain? After natin makita yung bangkay ng aso? Really? Saka ka talaga nagutom? Ang arte nyo naman, aso lang yan. Habang nag-aasaran sina Hazel at Banjo patungong sala, hindi ko naman maalis ang aking paningin sa kasalukuyang ginagawa ni Aling Loida. Maya-maya ay bigla siyang napalingon sa akin na siya namang tahimik na ikinagulat ko. May problema ba, Ineng? Aling Loida, kailan niyo po balak ilibing yung aso? Nilalangaw na po kasi. Mamaya, hinahanap ko lang ang aking pala. Gusto mo ba akong tulungan? Oo, sige po. Wala naman po akong ginagawa. Mainam kong gayon. Saan niyo po mabalak ilibing yung aso? Kung gusto niyo, ako na po ang maghuhukay. Alam mo, para sa isang babae, masyado kang masipag. Bueno, naalala ko, doon ko lang iniwan yung pala. Doon na rin natin siya ilibing. Sumunod ka sa akin. Ang lawak po pala nitong likod ng bahay niyo, no? Oo, dati puno ito ng mga tanim na gulay at mga bulaklak. Ngunit, simula nung magkasakit ang may-ari ng lupaing ito, napabayaan na rin. Hindi niyo po ba hilig ang pagtatanim? Nako, hindi. Hindi naman ako mahilig sa gulay. Hindi siya masarap para sa akin. Uy! Kara! Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka naguhukay? Kenneth! Nakabalik ka na pala. Tinulungan ko lang si Aling Loida na mailibing tong aso niya. Kawawa naman. Sasha. Ako na dyan. Mas malaki pa nga itong pala kaysa sa kamay mo. Nang asar ka pa talaga, ha? Nakakatuwa naman kayo. Sa nakikita ko'y mukhang mahal nyo talaga ang isa't isa. Gaano na ba kayo katagal? Ay, naku, nagkakamali po kayo. Hindi po kaming dalawa. Best friend ko po itong si Kenneth at ang boyfriend ko naman po si Banjo. Yung lalaking kakagising lang kanina. Ganun ba? Hindi pa ako kailanman nagkamali sa pagtingin ko sa mga tao. Marahil ay ngayon pa lang.
Mapagbiro po pala kayo, Aling Loida. Matapos ang aming paglilibing sa aso ay kanya-kanya muna kami ng ganap bago sumapit ang gabi. Nakapag half bath na ako nang maabutan ko sina Kenneth at Hazel sa may balkonahe. Tinitipa ni Kenneth ang kanyang gitara habang si Hazel naman ang kumakanta. Kaagad akong nagtungo ron at nagpalinga-linga ng tingin. Kung inahanap mo si Banjo, nasa labas siya, nagyoyosi. Sige Kenneth, salamat. Ay wait! Kara! Lalabas ka rin ba? Pwede bang ibili mo ako ng lemon? Yung fruit ha? Kahit mga 5 pieces lang. Kalamansi, ano namang gagawin mo ron? Malamang gagawa ng lemon juice. Malamang iinumin, da. Oo na, bibili na po ako. Kailangan mo ba ng extra money? Hindi na, kalamansi lang naman yun. Meron na ako rito. Oh, at saan ka naman pupunta? Oh, akala ko ba ititigil mo na yung pag-iyosi mo, Banjo? Tinatanong lang kita kung saan ka pupunta. Hindi ko sinabing sermonan mo ako. Hinahanap kita. Pero lalabas lang muna ako papuntang tindahan. May pinapabili si Hazel eh. Napaka-uto-uto mo talaga kahit kailan. Sige na, bumili ka na ron. Tahimik na lamang ako na lumabas ng bahay. Alam kong para nga akong utu-uto sa ginagawa kong pagsunod kay Hazel. Pero kailangan kong gawin to dahil ang pamilya niya ang nagpapaaral sa akin. Ako at si Kenneth lang ang tanging kaibigan niya. At sa aming tatlo, ang pamilya ko lang ang may financial problem. Dahil gusto niya akong makasama sa iisang school, inilapit niya ako sa parents niya para matulungan sa pag-aaral ko. Kaya kahit gano'n ang ugali ni Hazel, pinipili ko siyang intindihin. Yun lang kasi ang kaya kong ibigay. Pero minsan talaga, hindi ko na rin siya maintindihan. Teka, akala ko ba gagawin mong juice yung kalamansi? Bakit mo pinipiga sa kanin? The rice smells slimy. No offense meant, Manang Loida, pero ang lansa ho kasi ng kanin niyo. Hazel! Hindi naman ah. Oo nga naman Hazel, hindi naman malansa. Kenneth, kinakampihan mo lang si Kara eh. Sus, hindi pa kayo nasanay dyan kay Hazel. Hindi pa yata pinapanganak yan, maarte na. Excuse me? Para namang nandun ka nung pinanganak ako, no? Kung hindi ka naman pinatulan nitong beshi ko, Banjo, hindi mo naman ako makikilala, duh. Kung makapagsalita to, kala mo talaga. Shut up, okay? Hoy, tama na nga yan. Mahiya nga kayo kay Aling Loida. Nakakatuwa kayong magkakaibigan. Tila ba walang kahit anumang makabubuwag sa inyong samahan? Nako, akala nyo lang po yun, Aling Loida. Bakit Kenneth? Sa tingin mo ba may makakasira ng pagkakaibigan natin? Wala naman Banjo, ano ka ba? Binibiro ko lang si Aling Loida, no? Tsaka natural lang naman sa magkakaibigan ang hindi pagkakaunawaan, di ba? Kasi magkakaiba tayo ng personalities, di po ba? Oo, hindi tayo pare-pareho. At yun ang kagandahan ng pagsasama. Siya nga pala, masarap itong manok na dala ninyo, ha? Opo, Aling Loida. Kaya yan lang ang tinake out namin tapos hindi man lang niya ginagalaw. Alam mo, Kara, kanina mo pa pinapakailaman ng pagkain ko. Sa ayoko nga muna kumain yan. Bakit yan ang pinush mong i-take out natin? Hindi mo naman pala kakainin. Fine. Akin na nga yan na magtigil ka na. Excuse me. Hala, ano nangyari ron? Pati ba naman sa manok na nidiri siya? Nung mga sandaling yon, agad ko ring naisip ang posibleng dahilan ng pagsusuka ni Hazel. Buntis kaya siya? Pero kanino? Wala naman kaming kilala na boyfriend niya sa ngayon. Dahil dito ay nagdesisyon akong usisain siya. Pagkatapos naming maghapunan, pinuntahan ko siya sa kanyang kwarto upang kausapin siya ng masinsinan. Hazel, tapatin mo nga ako. Buntis ka ba? What? Ano bang klaseng tanong yan, Kara? Yan kasing kaninang pagsusuka mo, tsaka yung pagpipiga mo ng kalamansi sa kanin. At ikaw lang ang nalalansahan sa kanin, ha? Kung hindi sintomas ng pagbubuntis yun, anong tawag mo ron? Are you out of your mind? Nasusuka lang buntis na agad? Hindi ba pwedeng napagod lang sa buong araw na biyahe?
Hindi ba pwedeng hindi lang ako hiyang dito? Can't you see this place? Kanina nga meron tayong nakita nakakadiring bangkay ng aso. Alam mo, ang OA mo. Lumabas ka na nga ng kwarto. Sigurado ka bang hindi ka buntis, ha? Hindi nga sabi. Alis! Oh, teka, bakit ka ba nagagalit? Tinatanong lang naman kita. Para kung sakali man, edi matulungan kita. I don't need your help, Kara. Hindi ako buntis. At hindi ako pwedeng mabuntis. Get the hell out! Lumabas ako sa silid ni Hazel na dala pa rin ang labis na pagtataka. Pero naisip ko rin na baka nga nag-overreact lang ako. Nakalimutan kong nuknukan pala ng Sela na ang babaeng ito. Kinabukasan pagising ay hindi na nga kami nakapaghintay pa na silipin ng dagat. Hindi namin pinag-usapan pero maaga kaming bumangon para mag-jogging papunta ron. Ay, napakaganda ng bukhang liwayway. Pati yung dagat napakalinis. Kumikinang na para bang may mga lumalangoy na diamonds. Tama nga sinabi nyo, babe. Maganda nga rito. Mukhang maganda rin ang gising mo, Banjo, ah. Aba, syempre naman. Mukha mo ang una kong nakita eh. Pakis nga. Ew! Ang aga-aga naglalandian kayo. Oo nga guys, respeto naman sa naiinggit. Huwag kayo rito gumanyan. Excuse me, Kenneth? Maiinggit? Ako? Tabi nga. Oh, Hazel, mag-iingat ka dyan, ah. Madulas yung mga bato. Stop acting like my mom, Kara. Mabuti pa ako naman na ako ng pictures doon ng magkasilbi ka naman, oh. Ito, abutin mo yung phone ko. Oo na, heto na. Ang aga-agang sungit. Mukhang false alarm lang pala yung mga sinabi ko kagabi. Eh, may dalaw ko nga ngayon, no? Alam nyo guys, pag yumaman ako, parang gusto kong magpatayo ng resort sa mga ganitong klaseng lugar. Lalagyan ko ng bilyaran at napakaraming alak. Kung ako naman ang tatanungin, sana hindi gaanong makommercialize tong lugar. Tulad na lang sa Boracay, dumudumi na tuloy ang dagat dahil sa dami ng establishments. Alam mo pre, yung opinion mo panira ng vibe. Hindi naman kita tinatanong eh. Pasensya na Banjo Maganda naman yung pangarap mo at sana nga matupad mo. Psst, epal. Ha? May sinasabi ka ba bro? Wala. Sabi ko parating na sila Hazel. Hoy, anong pinagtatalunan nyo dyan? Hindi pa ba tayo babalik sa bahay ni Aling Loida? Yeah, I'm like starving na. Gusto ko na mag-breakfast. O tara na, gutom na rin ako. Pagbalik namin sa bahay ni Aling Loida ay agad kong inihanda ang agahan. Hindi na namin naabutan ng munting gina ang pagising namin kanina. Walang kahit na anong lamang pagkain ng kusina nito. Kaya bago ako makabalik sa bahay ay nagpaiwan muna ako upang bumili ng lulutuing itlog. Isinabay ko na rin ang tinapay at powdered milk. You know what? Parang hindi ko na kayang tumagal dito. Gusto ko na umuwi. Ano? Eh di ba, ikaw tong excited na excited mag-road trip, tapos uwing-uwi ka ngayon. Look, Banjo, I wasn't expecting this, okay? This old house, this silly food, and this... I don't know. My feelings are getting heavier. Gusto ko na umuwi. Pansin ko nga, Hazel. Kanina mo ba hindi ginagalaw yung pagkain mo? Eh kasi hindi magandang pakiramdam ko, Kara. Don't you get it? O sige. Guys, paano kung bumalik na tayo sa city? Kayo, sa akin okay lang. Excuse me. Huh? Sumusukan na naman siya? Kagabi nga, pinuntahan ko siya sa kwarto niya para kumustahin. Baka kasi kako kung Banjo, Kenneth, ano kaya kung dalhin muna natin siya ngayon sa ospital sa bayan? Sige, ako na magmamanayo. Ako na pre, trabaho ko yan. Saglit na dinaluhan ko muna sa kusina si Hazel nang hindi pa rin siya nakakabalik sa hapag. Duwal pa rin siya ng duwal kahit wala namang lumalabas sa kanyang bibig. Tinutup-tup ko na lamang siya sa likod upang pagaanin kahit papaano ang pakiramdam niya. Dadalhin ka na namin sa pinakamalapit na ospital, Hazel. Ang sakit ng tiyan ko. Kara, do something please. Oo, teka. Hahanap muna ako ng ointment. Pupuntahan ko lang si Aling Loida, baka meron siya. Bilisan mo, Kara. Aling Loida? Aling Loida? Oh, bakit Kara? Hinahanap ko kasi si Aling Loida eh. Naghahanap ako ng ointment para sa sakit ng tiyan ni Hazel. Eh ba't hindi na lang natin siya dalhin sa ospital ngayon?
Tapos na rin naman kaming kumain ni Banjo. Pinag-isipan kong sandali ang suhestyon ni Kenneth. Pero mahigit 2 oras pa ang aabutin bago kami makarating sa pinakamalapit na ospital. Kaya sinabi ko kay Kenneth na lapatan na lang muna namin ng first aid ang sakit sa tiyan ni Hazel. O sige, pero lumabas si Aling Loida eh. Hindi ko alam kung saan pupunta. Kenneth, wala na tayong choice. Halika na. Mabuti pa ikaw na lang pumunta sa loob. May iwan ako rito sa labas ng pinto para magbantay. Baka kasi biglang dumating si Aling Loida. Pumasok na nga ako sa kwarto ng ginang. Kaagad akong naghanap ng ointment na pamahid sa tiyan. Binuksan ko ang nag-iisang aparador doon. Bagamat halatang luma na ito, hindi ko pa rin inaasahan na magiging malakas ang tunog noon sa pagpihit ko. Doon, lumantad sa akin ang hile-hilerang mga garapon. Ang iba ay kalahati na lang ang laman, habang ang iba naman ay puno pa. Hoy Kara, matagal ka pa ba? Baka dumating na si Aling Loida eh. Baka mahuli tayo. Sandali lang, Kenneth. Hindi ko alam kung saan dito eh. Ay, bahala na. Oh, ano yan? Parang langis sa ewan. Feeling ko pampahid naman siya. Sige, labas na. Isasara ko na tong pinto. Hey, saan ba kayo galing? Iniwan niyo ako ha? Naghahanap nga ako ng ointment, diba? Akin na nga, iangat mo na yung damit mo. Ew, what's that? Ano gagawin mo? E di hihilutin natin yung tiyan mo. No, ayoko. Malay ko ba kung saan mo kinuha yan? Kadiri, baka yan pang ikamatay ko? Alam mo, Hazel, hindi ko na alam kung ano talagang gagawin ko sa'yo eh. Namimilipit ka na nga sa sakit ng tiyan. Basta, ayoko nga niyan. Titiisin ko na lang to. Ay, ano? Punta na lang tayo ng ospital? Baka matuluyan ka pa rito eh. Oo nga naman Hazel, let's go. Naghihintay lang si Banjo sa labas. Sa huli, ay napilit din namin siya na madala sa doktor. Labis na talaga akong nag-aalala sa kalagayan ng kaibigan ko. Tiniis niya ang sakit hanggang sa marating na nga namin ang isang maliit na ospital sa bayan. Naiwan kami sa labas ng clinic kung saan siya nagpapacheck up. Matapos nga siyang matingnan ng doktor, agad kong napansin na tila tulala na siya paglabas niya ng silid. Oh, bakit Hazel? Kamusta? Anong sabi ng doktor? Nothing. Over-fatigue lang daw. Kailangan ko lang daw magpahinga. Let's get out of here. Oh, sige Banjo, pakihanda na lang ang sasakyan. Oh, Kenneth? Saan ka galing? Wala. Sumaglit lang ako sa market para sa kakainin natin. Nilagay ko na dun sa compartment. Ano, aalis na ba tayo? Hazel, ano, okay ka na ba? Yeah, I'm fine. Let's go home. Let's go back to Tacloban na. Oo, uuwi na tayo Hazel. Pero kailangan muna nating balikan ang mga naiwan nating gamit sa bahay ni Aling Loida. What? Okay, fine. Dahan-dahan. Nilalamig ka ba? Gusto mo, patayin na lang natin tong aircon ng sasakyan. No, it's okay. I got my jacket naman. Jahe naman oh. Ano bang klaseng road trip to? May sinasabi ka ba, Banjo? Pwede ba mag-drive ka na lang dyan? Alam mo Hazel, pwede ka namang umuwi. Pero maiiwan kami rito nang ma-enjoy naman namin ang bakasyon. Ganon? Ikaw? Gusto mo ba, Kara? Kenneth? Kahit si Kenneth na lang ang isama mo. Siya na ang mag-drive nitong kotse mo. Maiiwan na lang kami ni Kara rito. Oh, really, ha? Ang sabihin mo, gusto mo lang makaisa kay Kara. Ano naman, boyfriend niya naman ako. Wala ka nang pakialam kung anong gagawin namin dito. Hoy, Banjo! Tumigil ka nga dyan! Ay, huwag mo na lang pansinin yung mga sinabi niya. Nandito na tayo. Now, get out of my car, Kara. Hazel? Look, I can't bring my luggage. Nahihilo ako. Kaya pwede ba? Pakitulungan ako mag-impake ng gamit ko doon. Tapos, dalhin mo na lang dito. Pwede ba yon, ha? Sige, ako na ang bahala. Dito ka na lang. Great. Thank you. Kenneth, pwede bang pakisamahan na lang si Kara na dalhin yung mga gamit namin? No prob. Noong mga sandaling yon, wala akong kaalam-alam na may nangyayari na pala sa pagitan naming magkakaibigan. Pareho kaming naging abala ni Kenneth sa pag-iimpake ng kanya-kanya naming mga gamit.
Pagkatapos ay sinunod naman naming iligpit ang mga gamit ni Hazel sa silid nito. Kalalabas lang namin ng silid nang makasalubong namin si Aling Loida sa sala. Dala nyo na ang mga gamit ninyo. Uuwi na ba kayo? Oho, Aling Loida. Masama na po talaga kasi ang lagay ng kaibigan namin. Kailangan na po namin siyang iuwi sa Tacloban. Siya nga po pala. Ito po yung bayad namin sa pagstay namin dito. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin sa bahay ninyo. Hindi nyo ako kailangang bayaran. Ay naku, Aling Loida. Sa inyo na po talaga ito. Tanggapin niyo na ho. Hindi ko kailangan ng pera niya. Sige na, makakalabas na kayo. Oo nga po, Aling Loida, wag po kayong mag-alala. Mayaman yan si Hazel, sa kanya po galing yung pera eh. Ibang klase talaga tong si Aling Loida. Ayaw tumanggap ng bayad. Akala ko pinapirahan niya itong bahay sa mga turista. Well, nasabi niya nga na dati siyang caretaker lang sa bahay na to. Baka yun ang dahilan kaya ayaw niya tong pagkakitaan. Siguro nga. Teka Kara, bakit wala sila rito? Sa pagkakasabi niyo ni Kenneth, sakto rin na nakita ko ang figura ni na Hazel at Banjo na tila ba nagtatalo sa likod ng isang malaking puno. Medyo malayo ang distansya namin sa kanila, kaya hindi nila kami napapansin. Wala sa loob na tahimik at dahan-dahan akong nagtungo doon. Hindi pa man ako tuluyang nakakalapit ay dinig ko na ang malinaw na pag-uusap nila. Ang kapal ng mukha mo! O bakit? Paano ka nakakasiguro na akin nga yan? Huwag mo akong binablockmail. How dare you! Alam mo first time ko yon and I did it with you, you jerk! Hoy, ikaw yung kusang lumapit sa akin ha. Binigay mo yung sarili mo sa akin nang hindi ko inihingi. Huwag ka nga umastang inosente. Now, what the hell do you want me to do with this? Ewan ko. Bahala ka Kara. Anong ibig sabihin nito? Kara, magpapaliwanag ako. Wag mo ako hawakan na. Hazel, ano to? Ano yung mga narinig ko? May nangyari ba sa inyo? You heard it clearly, right? Yes, I'm pregnant. At siya ang ama ng pinagbubuntis ko. Hazel, manahimik ka nga. Kara, hindi totoo yan. Pinagtitripan niya lang tayo. Sabing wag mo akong hawakan! Hey, tama bang narinig ko? What the? May nangyari sa inyo? Pwede ba pre? Huwag ka munang mangialam. Hindi naman kita papakialaman eh kung hindi mo lang sinasaktan ang kaibigan ko. Hazel! Totoo ba yung mga sinabi mo? Hazel! Sabihin mo sa akin nagbibiro ka lang, di ba? No, Kara, it wasn't a joke. Ang hirap sa'yo para kang tanga eh. Nasa harap mo na, ayaw mo pang paniwalaan. Bakit? Hindi mo ba ine-expect na magagawa kang lokohin ni Banjo? Well, wala sana akong balak aminin. Kaya lang, ang galing nitong BF mo. Balak niya akong talikuran just to protect his relationship with you. Hazel! Kara, huwag mong paniwalaan yung mga sinasabi niya. Gusto niya lang tayong sirain. Oh, come on, Banjo. Can't you be a man enough? May nangyari sa atin. Yes, Kara, you heard it. Naalala mo? That night, yung party sa bahay namin. Pagkatapos ng defense ng thesis natin, hindi ka nakapunta, di ba? Kasi wala kang ibang inatupag kundi ko usapin ang libro. But that night, Kara. Tama na! Tama na! Ayoko na marinig! Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng lakas sa loob para sabihin sa akin yung kababuyan ninyo! All this time, tiniis ko yung ugali mo dahil kaibigan kita, Hazel! Mga hayop kayo! Hindi na ako nakapagtimpi. Hindi ko na malaman ang gagawin. Magkahalong sakit at galit ang nararamdaman ko noong mga sandaling yon. Parang sa isang iglap, dinurog ako. Pinagsakluban ng langit at lupa. Agad akong tumakbo palayo sa kanila. Sa dagat kung saan ang dapat destinasyon namin, ang dahilan kung bakit kami naparito, doon ako nagsisisigaw. Wala akong pakialam kung may nakakakita man sa akin. Kara! Dapat hindi ka na sumunod dito, Kenneth. Hayaan mo muna ako, please. No, ituring mo lang akong hangin. Umiyak ka lang hanggat gusto mo. Magwala ka, go ahead. Pero hindi kita iiwan. Hindi kita hahayaan na mag-isa rito. Nag-aalala ka ba na baka tumalon ako sa dagat? Hindi naman sa ganon. Siguro pinagtatawanan mo na ako ngayon. Tulad ng ginagawa ng dalawa.
Tangang-tanga kayo sa akin, di ba? Ayaw mo kay Banjo para sa akin pero ilang beses mo na akong sinabihan, hindi man lang ako nakinig. Hindi ako natatawa sa nangyayari sa'yo. Galit na galit ako kay Banjo sa totoo lang at sa ginawa nila sa'yo. Pero hindi ka tanga, Kara. Mga hayop lang talaga sila. Ano nangyari dyan sa mukha mo? Nakipagbugbugan ka ba sa kanya? Bala kanyang sundan dito. Kaya kailangan ko siyang lumpuhin bago siya makalapit ulit sa'yo. Hindi na ako nakapagsalita pa. Sobrang bigat ng nararamdaman ko. Hindi na ako makahagilap pa ng sasabihin. Maya-maya ay bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan, kaya hinila niya ako at napilitang bumalik sa bahay ni Aling Loida. Ang buong akala namin ay nakaalis na roon ang dalawa. Ang kakapal naman talaga ng mukha niyong manatili pa rito. Kara, mag-usap naman tayo. Umalis na kayo! Ipag-drive mo na yung walang yung babae na yan pabalik sa kanila. I always knew you hated me, Kara. Pero hindi ako nandito para antayin ka. Sira yung engine ng sasakyan and we don't know why. Banjo, siguro sinadya mo to, no? Sinadya mong sirain ang sasakyan ng daddy ko para hindi ka makaalis sa tabi ni Kara. Hoy, baliw ka ba? Kahit hindi sira yung sasakyan, hindi ako sasama sa'yo. Ah, ganun? Pababayaan mo na lang kami ng baby mo? I never thought you'd be this coward. Puro na lang kayo, Kara, Kara, Kara! Sabihin mo nga sa akin, Hazel. Ganyan ba kalala ang puot mo sa akin? Ni wala nga man lang ako makitang pagsisisi sa'yo. At mas masahol pa na pinagmamalaki mo pa sa harap ko yung kababuyan ninyo. Eh ano ngayon? What's new? Eh di ba nga, you enjoy playing innocent? Always playing the victim. Bait-baitan pero nasa loob naman talaga ang kulo. Kaya lahat ng simpatsya at pagmamahal, sa'yo na lang napupunta lagi eh. At least ako, harap-harapan kung pinapakita kung sino talaga ako. Kasalanan ko bang naibigay ko kay Banjo ang isang bagay na hindi mo kayang ibigay? So go on, Kara. Continue playing saint here. Ano? Sige, sampalin mo ulit ako ng mapahamak na tong bata. Hazel, tama na. Kayo na nga tong nanloko, kayo pa tong maangas. Banjo, simula ngayon, hindi ka na pwedeng lumapit pa kay Kara. Eh di lumabas din ang totoo. Matagal mo nang hinihintay to, tama? Ang magkasira kami. Matagal ka nang pumapapel kay Kara, kaso kaibigan lang ang turing niya sa'yo. Hoy Kenneth, huwag kang nangingialam. Ako ang mahal niya, ako ang boyfriend niya. Tumigil na nga kayo! Hindi kita boyfriend, Banjo. Nandidiri ako sa'yo. Kaya, lumayo ka sa akin. Kung gusto mo manatili rito, pues ako ang aalis. Marahas akong tumalikod paalis. Palabas na ako ng bahay nang makasalubong ko si Aling Loida sa may pinto. Takang-taka siya sa mga nangyayari sa amin pero wala akong sinabi na kahit ano. Napahinto ako sa paghakbang nang bigla niya akong hawakan sa braso. Uuwi ka na ba, iha? Opo, Aling Loida. Pasensya na. Pero wala ka ng masasakyan patungong bayan. Napakalakas ng ulan sa labas. Kaya walang turistang dumating ngayong araw. Walang namasada ng tricycle. Hindi ko na po kayang tumagal dito. Alam kong meron kayong hindi pagkakaunawaan. Ngunit delikado kung mananatili ka sa labas. Baka magkasakit ka. Kara, tama si Aling Loida. Dito ko na lang sa loob. Ako nang bahalang maghanap ng masasakyan natin. For now, magpahupa na muna tayo sa ulan. Tulad nga ng sinabi ni Kenneth, tiniis ko na lamang ang manatili sa bahay ni Aling Loida. Upang hindi ko makita ang mga pagmumukha ni na Hazel at Banjo, minabuti kong magkulong sa loob ng kwarto. Doon ay binuhos ko sa pag-iyak at impit na hagulgol ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Madilim na nang magising ako. Isang malakas na katok at tawag sa may pinto ang pilit nagpabangon sa akin. Pasensya ka na kung nagising kita, ha? Gabi na kasi. Baka gusto mo nang kumain. Pinagluto kita ng paborito mo. Salamat, Kenneth, pero pwede bang hayaan mo muna ako? Kara, naiintindihan kong nasasaktan ka. Pero sana, huwag mong hayaang makita ka nilang nanghihina. Ikaw yung ginago rito. Hindi dapat ikaw yung nagtatago. Hindi. Sa tingin ko, Kenneth, hindi mo talaga ako naiintindihan eh. Kaya pabayaan mo muna ako. Wala akong ganang Anak nang, nag-brownout pa. Sandali, kukuha lang ako ng flashlight sa kwarto ko. Diyan ka lang. Baka matumba ka. Aling Loida? Wala ho ba kayong kandila dyan? Aling Loida?
Teka, si Hazel yun ah. Tulungan niyo ako. Ang sakit. Kara! Nasaan ka? Hindi ako makapunta sa kwarto ko. Lintek na yan. Napakadilim. Nasaan kayo? Banjo, Hazel! Ay, nasan ba kasi si Banjo nang matulungan niya yung babaeng yun? Ang ingay! Kainis, hindi ko nga alam eh. Kanina napansin kong lumabas siya ng bahay. Tulong! Kara, saan ka pupunta? Don't tell me tutulungan mo si Hazel. Kahit galit ako sa babaeng yun at sa ginawa niya, hindi ko gugustuhin mapahamak ang isang inosenteng bata na pinagbubuntis niya. Isa pa, scholar pa rin nila ako. Baka patayin ako ng mga magulang niya pag napahamak yung walang yang babae na yan. Hindi na nakipagtalo pa si Kenneth dahil maging siya ay hindi rin matiis ang paghingi ng tulong ni Hazel. Oo, galit ako. Napupuot ako sa pangaahas ng tinuring kong best friend. Pero sa lahat ng pagkakataon, hindi ko magawang tumalikod sa mga nanghihingi ng saklolo. Madilim pa rin kaya pinapakiramdaman namin ang aming nilalakaran. Kasalukuyan naming sinusundan ang boses ni Hazel kung saan ito nakapwesto. Nang walang ano-ano, ay bigla akong napahinto sa paglalakad. Ano yun? Bakit? Parang may nakita kong tumakbo sa banda ron. Hindi ko alam kung hayop o ano. Baka si Banjo yan. Hoy Banjo! Huwag kang ang manakot! Hindi, Kenneth. Alam kong hayop si Banjo pero parang hindi figura ng tao ang nakita ko. Ano? Ay, hindi bali na nga. Baka namamalikmata lang ako. Tulungan niyo ako, parang awa niyo na. Ang sakit! Hindi ko na kaya. Naroon nata si Hazel. Dito, Kara. Dito. Mag-ingat ka. Kenneth! Kara! Help me! Hazel! Kara! Tulungan mo ako! Kara! Noong mga oras na yon, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko natiis si Hazel. Ang babaeng tumraydor sa akin. Ang harap-harapan na akong sinasaksak. Sakto naman na dadaluhan ko na sana siya nang biglang bumalik ang kuryente. Kaya ganoon na lang ang pagkatigalgal namin pareho ni Kenneth. Ilang saglit akong natigilan. Nakahiga sa sahig si Hazel at naliligo sa sarili niyang dugo. Ano nangyayari sa'yo, Hazel? Tulungan niyo ako. Ang baby ko. Ang baby ko. Kenneth, buhati mo si Hazel. Dalhin natin siya sa ospital. Pero paano? Sira yung sasakyan. Nasaan ba si Banjo? Kaasar naman oh. O sige, tulungan mo na akong dalhin siya sa kwarto niya. Ihiga natin siya ron. Tapos manghihingi lang ako ng tulong sa labas. Kahit ano, yung may-ari ng tricycle tatawagin ko kahit sino rito. Basta maisugod lang natin siya sa ospital. Sige. Dito na lang muna kayo sa kwarto. Babalik din ako agad pag may nahanap ako. Sige, Kenneth. Mag-iingat ka ha. Hazel, nilalamig ka ba? Gusto mo dagdagan pa natin yung kumot. Ano ba kasi yung nangyayari sa'yo? Bakit ka nakahandusay sa sahig? Ibubuka pa lang sana ni Hazel ang kanyang bibig nang mawalan na siya ng malay. Makalipas ang kalahating oras ay nakabalik na si Kenneth at kasama na nito si Banjo na halatang nakainom. Kasabay nilang dumating ang tunog ng tricycle kung kaya't wala na kaming inaksaya pang sandali. At kahit 2 pasahero lang ang kasya sa tricycle, napagkasundoan namin na ako na lamang ang sasama kay Hazel. Nagpaiwan sina Banjo at Kenneth upang pagtulungan daw nilang ayusin ang sasakyan ngayong gabi. Hazel, huminahon ka. No, Kara! Anong sinasabi ng doktor? Wala na raw ang baby sa loob ng tiyan ko. Impossible! I'm almost 9 weeks pregnant. Imposibleng walang bata sa tiyan ko dahil nakita ko siya sa ultrasound. Hindi ko rin alam pero narinig mo naman yung sinabi ng doktor, di ba? Nailabas mo na yung bata. Hindi naman niya sinabi hindi ka nagbuntis. Ano pa kasing nangyari sa'yo kanina at bakit nakahandusay ka sa sahig ng duguan? I don't know. Nung nag-brown out, kakalabas ko lang nun ng room ko. Then nadulas ako kasi may naapakan akong parang oil or something squishy. Tapos doon na humilab yung tiyan ko hanggang sa sumakit na siya ng malala na para bang there's something inside me na humihigop sa laman loob ko. Humihigop ba ka mo? Teka nga, Hazel. Sabihin mo nga sa akin kung mag-isa ka lang noong mga oras na yun.
Yes! I don't know. I was about to call you pero pinangunahan ako ng pride eh. Pero nung hindi ko na talaga kaya at narinig ko na yung boses nyo, tsaka ako na kayo tinawag ni Kenneth. Ibig sabihin hindi mo kasama si Banjo. Kasi kakarating lang niya nung naghanap ng tricycle si Kenneth. At hindi mo rin kasama si Aling Loida kanina. Bakit, Kara? What are you thinking? Wala. Kara, ang baby ko! Naging hysterical si Hazel. Tinurukan lang siya ng pampakalma ng doktor. Habang natutulog siya ay naging laman ng isipan ko ang misteryosong pagkawala ng fetus sa kanyang tiyan. At ang nakita kong figura ng kung anong hayop kanina sa kalagitnaan ng brownout. Hindi nagtagal, nagdesisyon din si Hazel na magpalipat sa Tacloban sakay ng rescue car ng ospital. At ako naman ay agad na bumalik sa bahay ni Aling Loida. Kara, Lumayo ka nga sa akin, Banjo. Ipinunta na sa Tacloban si Hazel. Dalhin mo na yung sasakyan sa kanila. Magkukommute na lang kami ni Kenneth. Kara, sa tingin namin hindi pa maaayos tong sasakyan. Ano? Pero bakit? Teka nga, nag-aaway na naman ba kayo ni Kenneth? Ayaw pa kasing sumunod ni Banjo na dalhin na lang to sa talyer. Walang equipment dito. tanga ka pala eh. Paano mo dadalhin sa talyer to? Wala namang pwedeng humilang sasakyan dito. Kara, hindi ko alam kung maniniwala ka. Pero tingin ko, sinadyang sirain ang makina nito. Ganun ba, Banjo? Pues wala na akong pakialam kung hindi mo maaayos yung sasakyan. Uuwi na ako. Hindi ko alam pero pakiramdam ko kahit anong sabihin ni Banjo ay isa na lamang kalokohan para sa akin. Pumasok na ako sa loob ng bahay upang kunin ang mga gamit ko. Sandali akong napatigil nang makita ko ang sahig kung saan namin dinampot si Hazel. Malinis na yon. Ngunit sinubukan ko pa rin ipahid doon ang dulo ng aking mga daliri upang pakiramdaman. Naaalala ko kasi na meron daw naapakan si Hazel na parang madulas na likido. Nakauwi ka na pala, Ineng. Aling Loida? Ay, kayo po pala yan. Kumusta? Bakit tila hindi mo yata kasama yung isang kaibigan ninyo? Umuwi na po kasi siya sa Tacloban. Sinakay siya sa ambulance para mailipat na rin siya sa malaking ospital. O ganun ba? Mabuti naman. Balita ko, nawala raw ang bata sa sinapupunan niya. Ikinalulungkot ko ang nangyari. Oo nga po eh. Kaya nga po mas minabuti kong mailipat na po siya sa mas malaking hospital malapit sa kanila. Doon po mababantayan siya ng mga magulang niya. Bueno, saan naman kayo ngayon pupunta? Kayo na lamang ang natitira rito. Ako po, uuwi na rin po ako. Bumalik lang po kasi ako para kunin yung mga gamit ko. O siya, mag-iingat ka ha. Sige ho. Pagkatapos kong makuha ang mga gamit ko sa kwarto, bigla akong nakaramdam ng hindi ko mawaring kaba sa aking dibdib. Paglabas ko ng pinto ay muli kong sinulyapan ang sahig. Hanggang sa makalabas na ako ng bahay. Gulong-gulo pa rin ang isip ko. Nilapitan ko sina Kenneth na abala pa rin sa pagkukumpuni ng sasakyan. Teka, sandali nga, Banjo. Sabihin mo nga sa akin kung nasaan ka kagabi. Nung nag-brown out. Nung nag-brown out, nasa labas. Lumabas ako para uminom. Gusto ko sanang malasing kaso hindi tumalab sa akin yung ilang bote. Saka lang ako umuwi nung umilaw. Bakit? Wala ka rito. Si Aling Loida hindi nga rin siya nagpakita kagabi. Teka, ang sabi niya sa akin, nabalitaan niya raw na nawawala ang baby sa tiyan ni Hazel. Hindi ko naman yung sinabi sa inyo, diba? Ano ka mo? Nawala na yung baby ni Hazel? Oo, Kenneth. Wala akong balak na sabihin yun sa inyo. Kasi gusto kong panindigan ni Banjo ang responsibilidad niya kay Hazel. Pero si Aling Loida, bakit alam niya? Bakit, Kara? Guys, umalis na tayo rito. Hindi ako makakaalis dito hanggat hindi naaayos tong sasakyan. Baka kasuhan pa ako ng karnaping ng tatay ni Hazel. Huwag niyo naman akong iwan dito. Alam kong malaki ang kasalanan ko. Lalong-lalo na sa'yo, Kara. Pero wala akong perang panggastos at higit sa lahat walang pang-ayos nito. Kung hindi ka ba naman kasi... Sandali, di ba sabi niyo sinadya yung pagkasira ng sasakyan? Oo. Ewan ko ba kung sino si Raulong dumali rito? Pag nalaman ko talaga kung sino yon, papatayin ko yon. Umalis na lang tayo rito at iwanan na natin tong sasakyan.
Otomatiko akong natigilan sa pagsasalita nang makita ko si Aling Loida na papalapit sa amin. May dala-dala siyang tray na naglalaman ng 3 baso ng juice at isang plato ng kakanin. Nakangiti siya at nakatingin sa akin na parabang alam na niya ang mga gusto kong sabihin. Oh, mga bata, magmerienda na muna kayo. Masyadong mainit ang panahon ngayon, hindi ba? Oo nga ho, Aling Loida, maraming salamat po rito. Ikaw, Kara, masarap itong kakanin. Biruin mo nga naman, magkatunog pang pangalan mo sa kakanin na ito. Ang tawag kasi namin dito salukara. Masarap po tong salukaran nyo, Aling Loida. Mabuti naman at nagustuhan niyo, Kenneth. Tama ba? Yun ang pangalan mo, hindi ba? Oh, kuha pa kayo. Ubusin niyo yan. Oh, Kara, ayaw mo bang magmerienda muna bago umalis? Para naman may laman yang tiyan mo. O di kaya'y magbaon ka na lang. Marami pa akong ginawa ron sa kusina. Sandali, ikukuha kita ng may makain ka habang nasa biyahe, ha? Wag na ho, Aling Loida. Hindi po ako gutom at hindi rin po ako mahilig kumain sa biyahe. Anong sinasabi mo, Kara? Di ba ikaw nga ang laging umuubos ng chichirya natin pag nasa biyahe? Tumahimik ka nga dyan, Banjo. Ano po kasi, diet po talaga ako ngayon. Ah, ganun ba? Sige, hindi na kita pipiliting magbaon. Pero itong mga kaibigan mo mukhang may babaunin sa pag-uwi. Naging makahulugan sa akin ang mga huling salitang binitiwan ni Aling Loida bago siya umalis. Idagdag pa rito ay kung paano siyang ngumiti habang nakatitig sa aking mga mata. At napaatras na lamang ako nang masilip ko mula roon ang aking refleksyon. Nakabaliktad. Alam ko ang senyales na yon. Hindi lingid sa kaalaman ko ang matagal ng usap-usapan tungkol sa mga urban legend ng summer. Agad akong napalingon sa mga kaibigan ko. Kara, okay ka lang ba? Napapansin ko kanina ka pa tense. Ano, may problema ba? Iluhan niyo yan. Ano? Iluhan niyo nga sabi. Ano ba kasing problema? Kenneth, Banjo, wag na kayong kumain ng kahit anong manggagaling kay Aling Loida. Kailangan na rin nating umalis dito ngayon din. Saka ko na lang ipapaliwanag. Halina kayo. Pero hindi nga natin pwedeng iwan tong sasakyan. Ipakuha na lang natin yan sa car shop. Hindi, maaayos din naman namin to ni Banjo. Ayoko rin naman tong sasakyan iwan dito, no? Dahil kasama ako sa dapat maging responsable. Konti na lang naman matatapos na rin kami. Makakaya niyo ba yung ayusin ngayong araw? Ngayong araw? Oo, Kenneth. Kailangang umandar na yan bago sumapit ang gabi. Ayoko nang maabutan pa ng dilim dito. Hindi ako sigurado kung maniniwala sila pag sinabi kong aswang si Aling Loida. Wala akong nagawa kundi hintayin silang tapusin ang pagkukumpuni ng sasakyan. Kahit galit ako kay Banjo, may punto ang sinabi ni Kenneth. Magkakasama kaming pumunta rito at gumamit ng sasakyan. Kaya dapat lang na hindi kami tumakas sa responsibilidad. Guys, hindi pa ba ayos yan? 3:00 na ng hapon, oh. Sandali na lang to. Kenneth, start mo nga yung makina. Wala pa rin, Banjo. Ano ba naman yan? Asar! Ay guys, makibilisan naman, oh. Hindi tayo pwedeng gabihin dito. Bahala na nga. O Kara, saan ka pupunta? May pupuntahan lang ako. Basta gawin niyo lang ang lahat, maayos lang yan ngayon. Hindi. Alam kong may problema. Sabihin mo sa akin, bakit ka nagmamadaling umuwi? Si Aling Loida. Ano si Aling Loida? Kenneth, isa siyang aswang. What? Nagpa-prank ka ba? Hindi. Alam kong mahirap paniwalaan at wala akong pruweba. Pero nagsabi ako sa iyo ng totoo. Naalala mo ba yung sinabi ko sa iyo noong gabing yun? May naaninag akong parang figura ng hayop. Nanggagaling yun sa pwesto kung saan natin natagpuan si Hazel. Wala naman si Aling Loida ng sandaling yun. At kaninang umaga, kinamusta niya sa akin si Hazel. Alam niyang nawala na ang baby sa tiyan nito. Kahit wala pa man akong nababanggit tungkol doon. Kaya Kenneth, kailangan na nating makaalis dito. At kung hindi, gumawa na tayo ng paraan para hindi tayo masaktan. Sa tingin ko, alam na niyang kilala ko na siya. Hindi ako makapaniwala. Aswang? Seryoso ka ba? Hindi ako nagsisinungaling, Kenneth. Hindi ako nag-iimbento.
Alam kong hindi ka nagsisinungaling, Kara. It's just that ano pong plano mo? Sa totoo lang, hindi ko pa din talaga alam. Natatakot ako. Pero kailangan nating protektahan ang sarili natin habang hindi pa naayos ang sasakyan. Hanggang hindi pa tayo nakakaalis dito. Sige. May naisip na ako. Banjo, sandali lang. Sasamahan ko lang si Kara. Hoy, anak lang, saan kayo pupunta? Kung kailang nagmamadali eh. Kaagad na kaming nagtungo sa likod ng bahay. Naging maingat ang aming bawat galaw. Panay ang silip ko sa loob para hindi kami mahuli. Nang masiguro namin na wala sa kusina ang ginang, ay kaagad na kinuha ni Kenneth ang patalim na nakasabit sa dingding. Malapit nang dumilim. Kung totoo nga yung sinasabi mo, pwede natin siyang mapatay dito. Oh, halika na! At saan naman kayo pupunta? Aling Lloyda, Nanakawin niyo pa talaga ang bulo ko. Para saan? may panggagamitan lang ho kami. Hindi ba kayo marunong magpaalam? Tinanggap ko kayo dito ng libre. Pero hindi nangangahulugan na libre niyo ring pakikialaman ng mga kagamitan dito. Pasensya na ho, Aling Lloyda. Ano ho kasi? Pasensya? Saan kayo humihingi ng pasensya? Sa pagkuha niyo ba dyan sa hawak mo? O sa pagpasok niyo ng palihim sa kwarto ko habang wala ako? Bakit? Sa tingin niyo ba hindi ko alam? Pinakialaman niyo rin ang mga nasa loob ng tokador ko. Oo, ginawa nga namin yun. Kara! Hayaan mo ko, Kenneth. Mabuti pa't sabihin na lang natin sa kanya na alam na natin ang totoo. At ano bang katotohanan ng tinutukoy mo, Iha? Na isa akong aswang? Nagulat ka ba? Sa'yo na rin ho mismo nang galing. Ikaw ang pumatay sa baby ni Hazel. Ikaw ang pumatay sa baby ni Hazel. Hindi ako nagkamaling kinupkup ko kayo rito. Nakakaliw talaga. Sige, ipagpalagay nating ako nga. May katibayan ka ba? Huhulaan ko. Wala. Hindi ko na ho kailangan ng pruweba. Hindi na kailangan patunayan pa na isa kang halimaw. Huwag kang lalapit sa amin. Bakit hindi ka nalang matuwa, Kara? Nakaganti ka na sa ginawa nila sa'yo. Hindi naman ako masamang tao. Kung tutuusin, dapat nga'y magpasalamat ka sa nangyari. Pero wag kayong mag-alala. Hahayaan ko kayong makaalis dito ng buhay tulad ng kaibigan nyo. Ngunit kung ipagpapatuloy nyo ang pagsupil sa akin, mapipilitan akong labanan kayo sa pinakamarahas na paraan. At hindi ako magdadalawang isip na kainin ng mga laman loob ninyo. Kara, halika na! Umalis na tayo dito! Matatalim na tingin ang naghatid sa amin palabas ng bahay. Pinagmamasdanan niya kami habang nakatunghay siya sa may bintana. Nakangiti. Para bang kung hindi kami magmamadaling makaalis sa kanyang bakuran, ay titiyakin niyang kami ang magiging hapunan niya mamayang gabi. Unti-unti na ring dumidilim ang kalangitan. Mas lalong minadali nila Kenneth ang pagkukumpuni ng sasakyan. Sa muli nilang pagpapaandar sa makina ay ganoon na lamang ang pasasalamat ko nang mag-start na ito. Sa wakas, makakaalis na rin kami. Isasara ko na ang bintana ng kotse nang muli akong napaangat ng tingin ko kay Aling Lloyda. Huwag mo na siyang tingnan. Kung balak niya talaga tayong patay, hindi sana ay ginawa niya na. Tama ka, pero hindi ko lang maiwasan na mapaisip, Kenneth. Kesyo tama bang ipinasawalang bahala na lang natin ang nangyari sa baby ni Hazel? Kara, sa ngayon, wala tayong magagawa. Isa pa tama ang sinabi niya. Wala tayong katibayan. Walang maniniwala sa atin. At ayoko rin naman na mangialam pa sa problema ng iba. Teka, ano ba pinag-uusapan nyo dyan? Napapansin ko kanina pa kayong parang ewan. Ano ba pinagbubulungan nyo? Tungkol na naman ba sa amin ni Hazel? Ilang beses ko bang sasabihin na... Maneho ka na lang dyan, Banjo. Hindi to tungkol sa'yo. Dahil wala na akong pakialam sa'yo. Nagtatanong lang eh. Kara, salamat pala hindi mo ko iniwan. Pare, itong sasakyan ang hindi namin iniwan, hindi ikaw. Talaga? Ayos lakas umepal. May sinasabi ka ba? Wala. Sabi ko ang bait mo naman, sana kunin ka na. Ulitin mo nga yung sinabi mo.
Pwede ba manahimik nga muna kayong dalawa, Banjo? Sigurado ka bang hindi na tayo masisiraan sa daan? Hindi ako nakakatiyak. Pero mukhang maayos naman na. Oh! Ano yun? May nahulog atang kung ano sa taas. Ano? Diyos ko, huwag ka huminto. Bilisan mo lang ang pagmamaneho. Bakit? Ano bang meron? Basta, huwag ka na maraming tanong. Kara, huwag ka nang mag-alala. Tingnan mo, dahon lang yun ng nyog. Hindi ko alam pero tila nagkaroon na ako ng trauma. Ramdam ko pa rin ang takot nung mga sandaling yon. Hindi ako nakatulog hanggang sa makarating na kami ng Tacloban. Hinatid muna nila ako sa bahay ko. Doon na rin bumaba si Kenneth dahil magkapit-bahay lang naman kami. Sinubukan pa akong kausapin ni Banjo pero mabilis ko siyang tinalikuran upang pumasok na ng bahay. Yun na ang huling beses ng pagkikita namin. Ngunit isang araw matapos ang biyahe namin yon, hindi ko inaasahan na muli kaming magkikita-kitang apat at sa hindi pa inaasahang pagkakataon. Kenneth, ano nangyari? Sabi sa akin ng kapatid mo isinugod ka raw rito sa ospital. Anong masakit sa'yo? Masakit yung lalamunan ko eh. Hindi ko alam kung bakit. Para akong sinasakal. At saka nahihilo ko. Kanina pa ako suka ng suka. At inoobserbahan pa ako ng mga doktor. Diyos ko, namumutla ka. Kahapon naman okay ka. Ay, teka nga, nasan ba si Hazel? Hi, Kara. Anong ginagawa mo rito? Nalaman ko rin na sinugod nga raw sina Banjo at Kenneth dito. Naka-confine din kasi ako dito. Nandito rin si Banjo? Oo, pero wag ka mag-alala. Wala naman akong balak na manggulo sa inyo. I'm just here kasi may pinagsamahan naman tayo kahit papano. 'Di ba? Hazel, hindi na importante sa akin ang presensya mo. May halong katotohanan ang sinabi ko. Talagang wala nang halaga pa sa akin kung naroon man si Hazel. Ang mas gumugulo sa isipan ko ngayon ay ang sabay na pagkakasakit ni na Kenneth at Banjo. Ilang sandali kong inisip ang bagay na yon at gayon na lamang ang pagbalikwas ko sa pagkakaupo nang may bigla akong mapagtanto. Kaagad akong nagtungo kina tita upang makibalita ukol sa findings na sinabi ng doktor pero wala akong nakuhang konkretong sagot. Kara, may problema ba? Kanina ka pa hindi mapakali. Pwede ba, Hazel? Lubayan mo nga ako. Sa lahat ng pasyente dito, ikaw tong kung saan-saan nagpupunta. Tumabi ka nga dyan. Kara, I know you don't like me to be here. But I realized something else. Hazel, wala akong pakialam sa drama mo. Hindi mo ba nakikita? Nasa parehong critical na kondisyon sina Kenneth at Banjo. At wala kang mahanap na sanhi ang mga doktor. Oh, tapos ayan ka, dumadalda na para bang lahat ng ito ay tungkol sa'yo. Yun na nga ang gusto kong sabihin, Kara. Patapusin mo muna kasi ako. My dad decided na i-confine muna ako dito para mas ma-observe ng mga doktor kung ano nga ba talaga yung nangyari sa baby ko. And if I really got pregnant, and you know what they say? Somebody ate my baby from inside my womb. But they still can't explain it eh. Alam ko. Alam mo? Oo, alam ko. At kilala ko rin kung sino ang may gawa nun sa'yo. Kung ganun sino? Ano kasi, sa ngayon, kailangan muna nating mailigtas sila Kenneth, Hazel. Kung talagang nag-aalala ka sa mga kaibigan natin, tulungan mo kong makahanap ng albularyo. Albularyo? Ano bang pinagsasasabi mo, Kara? Okay, eto. Look, ang taong pumatay sa baby mo at ang rason kung bakit nandito sa ospital sila Kenneth, iisa, si Aling Loida. Siya yung aswang. Bago kami nakaalis doon, nakakain muna kami ng ilang minuto niyang pagkain. Kaya sa tingin ko, yun lang ang tanging pagkain na sinadya niyang lagyan ng yanggaw. Nasa iyo na kung paniniwalaan mo ko o hindi. Pero naubusan ako ng oras, Hazel. Kailangan ko na humanap ng tao na kayang tanggalin kung anumang inilagay ng babaeng yun sa katawan nila. Dahil hindi ko magagawang ilabas ng ospital sina Kenneth, ipinasama sa akin ni Hazel ang kanyang driver at sasakyan upang maghanap nga ng albularyo. Sa totoo lang, wala akong kilala, kaya laking pasasalamat ko na tinulungan ako ni Manong Arturo, ang driver ni Hazel. Dinala niya ako sa kakilala niyang manggagamot.
Nung una ay nahirapan kaming kumbinsihin ito na sumama sa amin. May katandaan na rin kasi ito, kaya hindi rin sumang-ayon ang pamilya nito. Ngunit matapos akong magmakaawa para sa buhay ng mga kaibigan ko, sa huli ay napapayag din namin na ang mga ito. Kamusta na yung pakiramdam mo, Kenneth? Buti nagising ka na. Maayos-ayos na. Ano bang nangyari? Nagkakagulo yung mga doktor at nurses sa labas ng kwarto kanina. Ha? Talaga? Pero bakit? Kasi pansamantala kong isinarado tong kwarto mo habang nagwawala ka. Buti na lang naabutan ka namin habang hindi ka pa natuturukan ng gamot ng doktor. Tuluyan na palang natanggal ng albularyo yung yanggaw sa katawan mo. Matapos mong maisuka yung napakaitim na bagay na yun. Doon ka na nawalan ng malay. Yanggaw? I never thought na totoo pala yun. Tulad ni Kenneth, gumaling na rin si Banjo. Halos magkasabay pa kaming apat na magtungo sa parking lot ng ospital. Lahat pauwi na. Lahat pagod. Kaya tanging tinginan na lamang ang namagitan sa amin na dating magkakaibigan. Hindi na ako kinulit pa ni Hazel mula noon. Maging si Banjo na blinak ko na sa lahat ng social media accounts ko, hindi na rin ako ginambala pa. Hindi na ako nakarinig ng kahit na ano mula sa kanila, kaya tanging panahon na lamang ang makapagsasabi ng lahat. Hey, congrats! Teacher ka na! Uy, hindi pa no? Uy ka. Kailangan ko munang maipasa tong licensure exam. Naku, sigurado yan. Ikaw pa ba? Basic lang yun sa'yo. Ang taas talaga ng kumpiyansa mo sa akin ano? Napipressure tuloy ako. Ngayon ka pa pinanghinaan ng loob ah. Nagawa mo na ngang mailigtas ang buhay ko. Tapos sa board exam lang panghihinaan ka. Kenneth, nasasabi mo lang yan kasi hindi ka average learner na katulad ko. Ikaw kahit hindi ka nagsusunog ng kilay, nagtatap ka. Minamak mo na naman ang makapalgong kilay eh. Oh, bakit bigla kang nanahimik dyan? Nakatutok na naman ang cellphone mo. Baka si Banjo na naman yung kausap mo ah. Sira. Halika, tingnan mo to. Niresearch mo yung bahay na tinuluyan natin? Oo, pero wala akong mahanap na details sa Google. Tapos nakita ko tong post na to sa Reddit. Ang sabi rito, matagal nang patay ang may-ari ng bahay na yun. Namatay na lang daw sa sakit. Hindi na ipagamot kahit may kaya naman ang buhay nila. May usap-usapan din ng mga taga roon na ang katiwala ng yumao ang nagtago ng bangkay para hindi malaman ng iba na patay na ito. Pero bakit naman niya gagawin yun? Sa tingin ko, hanggat buhay kasi ang may-ari ng bahay na yun, mananatili siya roon bilang katiwala. Pero ang pinagtataka ko lang, ni isa ba sa mga kamag-anak ng may-ari, wala man lang nag-claim? Imposibleng wala. Alam kong iniisip mo, Kara ha. Kung ako sa'yo, hayaan na lang natin ang mga bagay na yan. Ay, tama ka. Kung totoo man ang mga nabasa natin o hindi, isa lang ang sigurado ako. Hindi ka dapat basta-basta magtitiwala sa kahit na sino. Tama. So, paano? Pauwi ka na ba? Oo. Ikaw? Sige, mauna ka na. May pupuntahan pa ako eh. Saan naman? Ikaw ha? Siguro magkaka-girlfriend ka na, no? Kailangan makilala ko muna siya, ha? Sira ka talaga. Paano ako magkaka-girlfriend eh? Sa'yo pa nga lang ubus na oras ko. Yan ka na nga. Sa paglipas ng panahon, unti-unti na ring naghilom ang sugat sa aking puso. At nagpapasalamat ako na nandyan pa rin si Kenneth bilang totoong kaibigan ko. Alam kong nangaasar lang siya nung sinabi niyang nauubos ko ang oras niya. Kahit magkapit bahay lang kami, yun na ang huling beses na nagkita o nagkausap kami. Naging busy na rin kasi kami pareho. Kaya isang gabi, nagulat na lamang ako nang biglang mag-ring ang cellphone ko at pangalan niya ang nakalagay sa caller. Kenneth, napatawag ka? Totoo bang nagpunta dyan si Banjo sa inyo? Huh? At bakit mo naman naitanong yan? Sagutin mo na lang ang tanong ko. Hindi. Bakit naman siya pupunta rito matagal na kaming break? Wala na akong balita sa kanya. Ba't sabi ni... Sabi ni Aber, ni Roneth. Pinagtitripan ka lang ng kapatid mo. Ayos. Yun lang ba talaga ang itinawag mo? Kumusta naman ang pagre-review? Okay lang naman. Paano? Gabi na, matulog ka na.
Patay mo na yung ilaw sa kwarto mo tapos isara mo na yung bintana mo. Baka pasukin ka pa ni Aling Loida dyan. Ayos ha, tumawag ka lang para makichismis tapos may gana ka pang manakot. Alam mo kung anong mas nakakatakot? Yung magkagusto ko na naman sa iba. Hintayin mong maging engineer ako, liligawan kita. Tulog na. Aba, hoy Kenneth. Hello? Hello? Aba, ang galing, pinatayan ako ng phone. Matagal akong nakatayo sa may bintana ng kwarto ko na nakaharap sa bahay nila. Hindi man niya hinahawi ang kurtina sa kanyang kwarto, alam kong nakatingin din siya sa akin. Napapangiti na lamang ako habang isinasara ko ang bintana. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Ann. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.